Okay. So, ang ating paksa ay may kinalaman sa photo, video, documentary. At ito ay bahagi ng ating aralin para sa linggong ito. Ano nga ba ang photo, video, documentary? Ito ay isang makapangyarihang medium upang ilahad ang mga pangyayari sa kapaligiran. Ito rin ay isang ekspresyong biswal na nagtatampok ng katotohanan sa buhay ng mga tao at sa lipunang ginagalawan. Isa itong likhang sining na ang layunin ay magbigay impormasyon, manghikayat at magpamulat ng mga kaisipan tungo sa kamalayang panlipunan. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng paghahabi ng mga kinuhanang video at larawan upang makabuo ng isang dokumentaryo. Ano-ano nga ba ang mga elemento ng photo and video documentary? Unahin natin ang nasa unang bilang. Ito ay ang sequence script o shot list. Tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ng kwento sa dokumentaryo. Dito rin makikita ang listahan ng mga kuha na kinakailangan upang matamo ang layunin ng kwento. So, kinakailangan talaga may pagkakasunod-sunod yung sequence kasi nga dito tayo nakabase sa bubuuin o sa lalamanin ng ating documentary. Okay, ang pangalawa, isa to sa pinakamahalaga dahil ito yung karaniwang nakikita natin. Ito ay ang sinematografiya, paraan ng pagkuha ng wastong anggulo upang maipakita sa mga manonood ang pangyayari sa bisa ng ilaw at lente ng kamera. Kaya nga 'di ba, kapag tayo ay nanonood ng isang pelikula, isa sa mga tinitingnan natin kung paano nga ba ang sinematografiya, maganda ba ang pagkakakuha nito. Dahil ito yung magbibigay sa atin ng kaisipan na ang pagkakabuo ng isang film, isang dokumentaryo, isang pelikula ay mahusay kung ang mga kuha ng video o larawan ay makakapukaw ng atensyon ng mga manonood. Ang pangatlo ay ang tunog at musika. Pagpapalutang ng bawat tagpo at pagpapasidhi ng ugnayan ng tunog at linya ng mga dialogo. Pinupukaw ang interes at damdamin ng mga manonood. Ito kasi nagbibigay ng sigla, nagbibigay ito ng buhay upang mas maging kapanapanabik ang papanoorin natin. Okay? At ang panghuli sa slide na to ay ang pang-apat, pananaliksik. Mahalagang sangkap sa pagbuo at paglikha ng dokumentaryo dahil sa pamamagitan nito ay naihaharap ng mahuhusay at makatotohanan ang mga detalye ng palabas. Hindi pwedeng tayo mag-iimbento lamang. Dapat makatotohanan at tayo ay gumawa ng pananaliksik upang maging kapanipaniwala ang ating likha. Ngayon ay dumako naman tayo sa iba pang elemento ng photo and video documentary. Ang panglima na elemento ng photo and video documentary ay ang disenyong pamproduksyon. Nagpapanatili sa kaangkupan ng lugar, eksena, pananamit at sitwasyon para sa masining na paglalahad ng masining na biswal na pagkukwento. Okay? Kasi kapag tayo ay gagawa ng isang pelikula o kaya naman ay documentary, dapat siguraduhin natin na lahat ng bagay na ilalagay natin o ipapakita ay angkop sa nilalaman nito. Dahil hindi naman pwede na may mailagay lang tayo. Okay? So, dapat ang kasiningan ay aangkop din sa nilalaman o sa pinatutungkulan ng dokumentaryo. Ang pang-anim ay ang direksyon. Mga pamamaraan at diskarte ng direktor sa pagpapatakbo ng kwento sa pelikula. Siyempre, mahalaga na may direktor. Siya ang, kumbaga, isa siyang
kapitan ng isang barko na kung saan nga ba siya patutungo, okay? Saan nga ba lalayag ang isang barko dahil para mapuntahan nito yung tamang direksyon. So, ganun din sa dokumentaryo dahil kinakailangan po na meron pong isang direktor na magbibigay ng mga dapat na isaalang-alang sa pagbuo ng dokumentaryo. At, syempre, ay ang pampito ay ang pag-e-edit. Ito ay ang pagpuputol at ang pagdudurugtong muli ng mga tagpo upang tayain kung alin ang hindi na nararapat isama, ngunit di makakaapekto sa kabuuan ng istorya ng pelikula dahil may laang oras at panahon sa isang pelikula. So, ganun din yon sa dokumentaryo. Syempre, kung marami kang na-shoot, marami kang nakuhang larawan, pipiliin natin kung ano yung mas akma, mas makabubuti. At kung yung may mga sobra, maaari natin tong tanggalin. Pero siguraduhin na hindi ito makakaapekto sa nilalaman. Kasi baka naman, tinanggal mo kung ano pa yung pinakamahalaga. Okay? So, syempre sa dokumentaryo, mas maikli ito kumpara sa pelikula. Okay? So, sumunod ay dumako na tayo sa mga hakbang sa pagkakabuo sa pagbubuo ng photo and video documentary. Okay, unahin natin ang nasa unang bilang. Umisip ng paksa na nais talakayin sa dokumentaryo. Isaalang-alang ang iyong layunin sa pagbubuo nito sa iyong piniling paksa. Dahil mahalaga po ang paksa, isa lang po ang paksa. Dahil nga po, ang mga kaisipan maaaring marami, pero dapat ang paksa natin iisa dahil ano nga ba ang nais mong ipunto dito. Okay, pangalawa, magsaliksik tungkol sa paksang napili. Tiyaking ang mga impormasyon tungkol sa issue o paksang tatalakayin ay nakasalig sa pananaliksik upang maging matapat at totoo ang gagawing dokumentaryo. Okay, dahil pananaliksik pa rin ay importante dahil syempre kailangan tama, naaayon ang impormasyon na dapat mong ibigay sa iyong mga manonood. Pangatlo, lumikha ng shot list at sequence script upang magkaroon ng gabay sa pagkakasunod-sunod ng mga eksena. Okay? So, nabanggit yun sa elemento nung nakaraan. So, yun talaga mahalaga ang shot list, yung mga listahan mo ng maaaring larawan, o yung mga sequence, pagkakasunod-sunod mo, ng mga kung ano man ang kaisipan na nais mong ipakita. Okay? Pang-apat, isagawa ang mga kuhang kinakailangan na nakasulat sa sequence script at shot list. Kasi, di ba, nagawa mo na, naisulat mo na. So, ngayon, kinakailangan mo nang kumuha ng larawan o maaaring mag-shoot ka na. Okay? Panglima, isagawa ang editing sa pamamagitan ng pagdurugtong-dugtong ng mga kuha, paglalapat, ng narration, visual, at sound effects. Kulay at musika. Dito na yon. So, dito ka na mag-edit, maglalagay-lagay ka ng mga sound effects, mga kulay, visual presentation, okay? At syempre, may mga ikakat ka din dito. May mga tatanggalin ng mga impormasyon, mga shot, mga larawan na hindi na ganoon ka-importante. At ang huli, panoorin ang nabuong dokumentaryo upang masiguro na nasunod ang nasa sequence script. Okay, kasi tayo naman yung mag-a-assess niyan, di ba? Tayo yun ko. So, kinakailangan alamin natin kung ano nga ba ang may mga pagkukulang ba? Okay, sapat ba yung kaalaman na nilagay nyo? Okay, so dapat po ito po ay sakto. Okay, so ayan po ay ilan naman sa mga impormasyon sa photo and video document.